Hello po, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion. Yan, so ang ating scripture po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Acts chapter 2 verse 42 to 47. Pero babasahin ko lang po ang ating key verse at ito po ay matatagpuan po sa verse 42. Babasahin ko po ito sa English version or sa NIV version po. At ito po ang nakasulat. They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. So, alam po natin, or alam mo, kung iisipin po natin, parang ideal church itong description po sa binasa po natin, or sa Acts chapter 2. Walang perfect na church ngayon, pero dito makikita mo kung ano ang puso na tunay na community, 'di ba? Puso na tunay na community. Imagine mo na araw-araw sila nagkikita, 'di ba? Tuwing Sunday, not dahil required, kundi dahil gusto nilang maglingkod or magsimba. Hindi lang Sunday Christianity, may teaching, may fellowship, or may pagkain, or may prayer, 'di ba? Prayer concern, or simpleng buhay pero puno ng presence po ng ating Panginoon. Parang barkada na hindi lang puro saya, kundi may lalim. Yung tipong kapag may nangangailangan, automatic tumutulong, di ba? Walang nagugutom, walang naiiwanan, hindi dahil mayaman sila, kundi dahil generous sila, di ba? And here's the powerful part, di ba? Hindi sila nagfo-focus sa pagpaparami, di ba? Pagpaparami ng members, pero and here's the powerful part, 'di ba? Hindi sila nagfo-focus sa pagpaparami ng members, pero dinadagdagan sila ni Lord araw-araw. Ibig sabihin, yung lifestyle nila mismo, yung naging testimony, di po ba? So tandaan po namin na minsan kasi we are trying hard to grow. Plans, strategies, event, di ba? More fellowship, pero walang masama doon di ba? Pero dito makikita po natin, when the foundation is right, growth follows naturally. Tandaan po natin lalo na po sa church. Tandaan po natin na when the foundation is right, growth follows naturally. So what are the lessons that we've learned sa scripture or sa Acts chapter 2? Number 1 po niyan, devotion before the activity. Yan. Or minsan, plans, di ba? Hindi sila busy lang. They were devoted. Minsan tayo kasi active sa church pero hindi tayo connected kay Lord. Reminder lang po dito, it's a reminder that relationship muna bago serbisyo. We must have a relationship before you're going to plan, di ba? You're going to plan for a fellowship or for activity or for the youth camp. Madalas, bago muna simulan ang activity, minsan pinagpaplanuhan di ba? Kaya merong council meeting or minsan youth meeting or UMM, pagpaplanuhin nila yung kumbaga summit, di ba? Or youth camp or even sa church. Kumbaga EGR, Encounter God Retreat. Ang ginagawa po nila, they were planning or before they plan, they are starting to build or having a devotion or binibuild nila yung spiritual or yung relationship nila kay Lord because through that, they are starting to build a foundation which is Christ-centered, diba? Pangalawa, what is the second lesson that we've learned? Pangalawa po is the real community is intentional. Hindi lang sila nagkikita kapag convenient, daily silang naglalaan po ng oras or time. Sa panahon ngayon kasi madali lang mag-isolate Tama po ba? Yes, it's really very easy, di ba? Really very di ba? Madali lang po mag-isolate pero God designed for us for connection. Tandaan po natin, God designed us for connection. Especially pag sinabing connection you communicate, di ba? You communicate with other peoples. Di ba? If you're going to invite someone, di ba? You communicate. Di ba? You start a conversation, di ba? With each other. Faith grows stronger in the community. Tandaan po natin and once that we connect or you communicate, faith grows stronger
in the community. Pangatlo po, generosity reflects God's heart. They shared everything. So, yan, syempre, sinishare po natin yung mga experiences or ating mga, kumbaga, experiences or mga blessing na na-receive po natin for this week or for this day, di ba? We shared everything, not because it is a requirement. But remember this, but because they care. Kaya merong care group, life group, or small group. Ang tunay kasi na faith, hindi lang salita, nakikita sa action po natin. Kasi when God changes your heart, nagiging open din ang mga kamay mo. So, remember this, sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, kung babasahin niyo po talaga yung buong chapter 2, it shows us a picture of a church that is alive, hindi man perfect pero legit or kumbaga tunay, 'di ba? Tunay, devoted sila kay Lord, 'di ba? Connected sila sa isa't isa at generous sila sa kanilang kapwa or meron silang malasakit, di ba? At dahil doon, hindi nila kailangan pilitin ang growth, kundi si Lord na mismo ang kumikilos. Si Lord na mismo nagdadagdag ng mga members or kung may pangangailangan ng simbahan, si Lord na nagpro-provide ng kanilang pangangailangan. Amen? Ganda naman nun, no? Even small church lang yan, pero if they are worshiping God with pure intention sa kanilang mga puso, lahat to be followed or lahat si Lord ang kikilos sa pagpaparami ng members, sa pangangailangan, di ba? Sa pangangailangan ng kanilang mga gawain, di ba? Especially in finances, di po ba? Kung gusto natin maranasan yung ganito, di ba? Yung ganitong klaseng buhay po sa loob ng simbahan. We go back to the basic. Number 1 is the word, fellowship, prayer, and a generous heart. So, bago tayo magtapos, yan, tayo po ay manalangin, hilingin po natin ang presensya ng ating Panginoon, lalo na especially for our church, for the St. Paul, or even to your church or to your local churches. So, tayo po ay manalangin, okay? Lord or Panginoon, salamat po sa pag-aalala ng iyong salita. Tulungan mo po kami na hindi lang maging busy sa gawain, kundi maging devoted sa iyo. Teach us to love people genuinely, to build real relationship, at maging bukas ang puso namin sa pagtulong sa iba, Lord God. Lord, gawin mo kaming church na buhay or alive, Lord, na hindi lang salita, kundi sa gawa at sa puso, Panginoon. At tulad ng early believers, Lord, ikaw po ang magdagdag po sa amin ayon sa iyong kalooban, O Lord God. At ito po ang samot dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, God bless us all.